Hingi muna tayo ng gabay sa itaas po. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama namin, salamat po Panginoon. Una po sa lahat dahil po sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po para po sa amin. Kami po noon ay mga makasalanan na katadhana sa walang hanggang pagkapuksa sa impyerno. Subalit dahil po sa inyong pagmamahal sa amin, naawa po kayo sa amin. Kayo po ang nagkatawang tao, 2,000 taon na po ang nakakaraan. Inako nyo ang lahat ng hirap, ng parusa, sa pamamagitan po ng inyong mga latay, ng inyong sugat, sa pamamagitan ng dugo na itinigis nyo doon sa krus sa Kalbaryo. Ito ang naging daan upang matubos ang aming mga kasalanan. Sa krus na yun, Panginoon, ipinangako nyo sa amin at sinigurado nyo po sa amin ang walang hanggang katubusan ng aming mga kasalanan. Kaya po naligtas po kami na born again. At ngayon nilagay niyo po kami sa church. At ito po ang content ng second session ng Fruitful Beginning series, ang tunay na iglesia. Dalangin ko, Panginoon, na maunawaan po ito ng mga kapatiran, especially ng mga newly saved brothers and sisters po namin, upang makapagpatuloy sila sa church na ito, upang lumago ang kanilang pananampalataya, and later on, habang sila na po ay nagmamature, ay magagamit niyo po sila upang ma-evangelize po nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Alam ko po mahirap maunawaan ang salita ng Diyos kung walang guidance ng Holy Spirit. And that's why from the beginning to the end of this second session of Fruitful Beginning, lubos po kaming aasa at magtitiwala sa tulong at pagtuturo ng Holy Spirit. Hiling ko rin po, Panginoon, na mailagay niyo nawa ang inyong salita sa aking bibig, maipangaral ko lamang po ang naayon sa inyong banal na kalooban. Umaasa po kami na sa pamamagitan po ng Fruitful Beginning series, Panginoon, ay talagang magmamature ang pananampalataya, especially ng mga kapatirang kaliligtas pa lamang. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 16. The Gospel of Matthew chapter 16 from verse 18 and 19. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, chapter 16. Verse 18 at verse 19. Marami pa pong kakasave na brothers and sisters, wala pa po silang Bible, kaya i-share po natin yung Bible natin, tumingin kayo sa kanan at kaliwa. If in case wala pang Biblia yung bagong kapatid, i-share nyo po yung Bible po ninyo. Gospel of Matthew, chapter 16, verse 18 at verse 19. Basahin po natin, sabay-sabay at dahan-dahan, 18 at 19, 3, 2, 1. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat. And today will be the second session of our Fruitful Beginning series. Para po ito sa mga newly saved brothers and sisters po natin. If I'm not mistaken, it started last year. Hanggang ngayon, especially marami pong nakatapos or naligtas sa atin pong summer retreat. So for this second session, ang ating topic po ay True Church. Ito po yung tunay na iglesia. Alam niyo po mga brothers and sisters, kapag naligtas na kayo, ang unang bagay na dapat niyong malaman ay patungkol po sa church. Sa Tagalog, yun pong iglesia. Pag naligtas ka, ano po yung susunod? Christian life. Simple lang. Once you are born again, kailangan kang lumago. Physically, kapag ang isang tao na isilang, hindi nagtatapos sa pagkasilang lang. Kailangan po niyang lumago. At habang lumalago siya, lumalaki yung bata, mas nare-realize niya ang pag-ibig ng nanay at tatay niya, hanggang sa lumaki siya, susuklian na niya yung pagmamahal ng kanyang mga magulang. In the same manner, after you are born again, pagkatapos niyo pong maligtas, kailangan niyo pong lumago sa pananampalataya. At para kayo lumago sa pananampalataya, ang isang mahalagang bagay na dapat nyo munang matutunan ay kung ano po yung iglesia.
Sa English, church. Dapat alam nyo kung ano po yung tunay na iglesia. Kaya sa session number 2, 3 bagay po ang aking ituturo sa inyo. Firstly, what is a true church? Ano ba ang tunay na iglesia? Number 2, what are the marks of a true church? Ano yung mga marka ng tunay na iglesia? And number 3, pagkatapos nating malaman ng true church at yung mga marks of a true church, ano naman dapat ang maging saloobin natin? Ano yung dapat nating gawin pagkatapos nating maunawaan kung ano yung tunay na iglesia? Kaya ngayon, point number 1, what is a true church? Ano ba ang tunay na iglesia? Tignan po natin. Unang Korinto chapter 1, verse 2. Unang Korinto chapter 1, verse 2. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Basahin din po natin sabay-sabay Unang Korinto chapter 1, verse 2. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Kaya dito, binanggit yung salitang iglesia. Sabi niya dito, iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Next point, sinabi dito, ginawang banal. And then next point, sinabi dito, mga tinawag na banal. Kaya sasagutin po natin yung tanong, what is a true church? Ano ba ang tunay na iglesia? Firstly, tingnan niyo po yung salitang iglesia. Sa Tagalog, iglesia. Sa English, ito po ay church. Kunin natin yung root word niya, galing po sa Greek naman. Sa Greek word, ang salitang iglesia ay galing po sa salitang ekklesia. Mayroon pong root word na ek at kaleo. Pag sinabi nating ek, out of. Pag sinabi nating kaleo, to call. Anong ibig sabihin? Pag pagsasamahin po yan, ang ibig sabihin po ng iglesia o church, sa English ay called out assembly. Mga tinawag na kapulungan. Pag sinabi nating tinawag, ito po ay mga ligtas na mga tao. Kaya point number 1, kapag sinabi po nating iglesia o church, ito po ay hindi po building. Minsan kasi, nung hindi pa tayo ligtas, ang isip natin ang church ay isang building na may krus sa itaas. Ito yung isip natin na church. Brothers and sisters, biblically, hindi po ito yung tunay na church. Kaya ang tunay na iglesia, true church, ito po ay assembly of saved people or mga born-again Christians po ito. Mga ligtas na. Naintindihan? Kasi simple lang, ang church, ang tunay na church ay hindi po building, kundi mga tao. Sino po ang mga taong ito? Mga ligtas. Mga na-born again. Tanong ko, ligtas na ba kayo? Kaya automatic kapag naligtas ka, kasapi ka na sa tunay na iglesia. Tignan niyo po ako, kaya may kanta, We are the church. Gayahin niyo nga ako. We are the church. Sino po ang church? Tayo, mga ligtas na tao. Ulitin ko, nung di pa tayo saved, ang isip nating church ay building. Basta may dyan, may krus, okay na yan. Pero mali po. Ang tunay na iglesia, tunay na church, mga tao, sila ay mga ligtas o na born again na. Naintindihan? Kaya dapat number 1, para makasama ka sa tunay na iglesia, dapat saved ka na.
Kaya dapat 100% may assurance kayo ng salvation. And that's why, ang first session ng ating Fruitful Beginning series ay Assurance of Salvation. Kung ligtas ka na, member ka na ng tunay na iglesia. Kaya sabi po, called out assembly. Mayroon pong sanlibutan itong mundo. At mula sa mundong ito, hiniwalay ng Diyos. Nilagay niya ang church. At dito, ang mga brothers and sisters. Magkakasama tayo. Ha? Yan. Kaya tao ang church, hindi po siya building. At ang church na ito ay pinamumunuan ni Jesus Christ. Marumi sa labas, ito yung sanlibutan, pero buti na lang, nilagay ng Diyos sa sanlibutan ito ang tunay na iglesia. At naging kasapi ka ng tunay na iglesia nung ikaw po ay napasama sa mga taong tinawag. Ano bang ibig sabihin ng tinawag? Ligtas po. Tingnan po natin para mas maintindihan. Ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 14. Ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 14. Sabi kanina, called out, mga tinawag. Ikalawang Tesalonica 2, verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Dito'y tinawag kayo sa pamamagitan ng aming ibanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo ay tinawag sa ibanghelyo. Ano yun? Naunawaan natin ang ibanghelyo. Ano ba yung ibanghelyo? Ito po yung kamatayan, muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Para matubos ang ating mga kasalanan. At nung naligtas tayo, ito yung binabanggit ng mga taong tinawag. Naintindihan po? Saved people, tao po ang church at hindi po building. Ano pa? Sabi kanina sa 1 Corinthians 1:2, mga tinawag, mga ginawang banal. Saints. May ibang relihiyon, hindi nila alam, gumagawa sila ng mga saints, santo-santo. Mali po. Kapag sinabing saints, mga ligtas na Kristiyano. Kaya tayo po, sa English ay tinatawag na saint. Mga pinabanal, mga ligtas na. Ano ba ang nagpapabanal sa atin? Tingnan po natin, Hebrews chapter 3. Chapter 13. Hebreo, chapter 13. Mga Hebreo, chapter 13, verse 12. Hebrews, chapter 13, verse 12. Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Tayo ay marumi dahil sa ating mga kasalanan. Ano po ang luminis sa atin? Sa John chapter 15 verse 3 and 4, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Dapat malinis ka muna. Ibig sabihin, napabanal ka muna. Anong nagpabanal sa atin? Ang banal na dugo ng Panginoong Heso Kristo. Kung may sakit ka at covered ka ng PhilHealth, okay ka, di ba? Babayaran nila. Tayo rin po, makasalanan pero covered na tayo ng blood of Jesus Christ. Kaya ligtas na po tayo. Kaya ang tunay na iglesia, ulitin ko, mga tinawag. Ibig sabihin din po yan naligtas. Mga pinabanal, naligtas. Kaya ang tunay na church, mga kapulungan, pagsasama-sama, mga taong naligtas. Dapat mawala sa concept ng isip natin yung building ha. Itong Manila Central Church, itong building ginagamit lang natin sa ating pagtitipon-tipon. Pero sino po yung tunay na Manila Central Church? Tayo. Kaya ang church ay tayo, hindi itong mismong building. Bibigyan ko po kayo ng maraming verses na nagsasabing ang church po ay hindi po building kundi mga tao. Bigyan ko kayo ng 3, binanggit ni Apostol Pablo. Unang Korinto 16 verse 19. Unang Korinto 16 verse 19. Unang Korinto chapter 16 sa may verse 19. Basahin po natin sabay-sabay verse 19, 3, 2, 1.
Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kayo'y buong pusong binabati sa Panginoon ni na Aquila at Prisca, kasama ng iglesyang nasa kanilang bahay. Iglesyang nasa kanilang bahay. Sino ba ang nasa bahay? Tao, tama? Mayroon bang mayroon bang church building na nasa bahay? Sino po ang tumitira sa bahay? Tao. Kasabi niya, at sa iglesyang nasa kanilang bahay. At sino yung binabati mo? Tao, di ba? Good morning, brothers and sisters. Mayroon ba dito? Pagdating dun sa ating gate, good morning, Manila Central, sabi niya. Binati niya yung building. Sinong binabati nyo? Mga brothers and sisters. Kaya dito, malinaw. Iglesyang nasa kanilang bahay. Yung church, yung mga brothers and sisters, nagsama-sama sa bahay ni Priscilla at ni Aquila. Kaya yun po ay maliit ng church na nasa bahay nila. Ulit-ulitin ko, ang church ay grupo ng mga taong ligtas. Ang church ay tayo. We are the church. Kaya ang ganda nung kanta. Isa pang talata, Colossus chapter 4, verse 15 naman po. Colossus chapter 4, verse 15. Babasahin ko rin po. Batiin ninyo ang mga kapatid na nasa Laodicea at si Nympha at sa iglesyang nasa kanyang bahay. Kasi sa lugar po ng Laodicea, binabati sila ni Pablo. And then si Nympha. Itong si Nympha, binuksan niya ang kanyang bahay at doon nagsama-sama ang church. Kasi sabi dito, at ang iglesyang nasa kanyang bahay. Another verse, ito po yun na nagsasabi, ang church ay grupo ng mga taong ligtas. Isa pa po, Philemon. Philemon, chapter 1, verse 2. Philemon, chapter 1, verse 2. Babasahin ko rin po. At kay Apia na ating kapatid na babae, at kay Arquipo na kapwa namin kawal, at sa iglesia na nasa iyong bahay. Paulit-ulit. Bakit noon, wala pa silang church building? Sila po ay nagsasama-sama sa mga bahay-bahay. Yung iba sa kuweba. Yung sa Rome, doon sa ilalim ng catacomb. Dahil wala pa silang naipapatayong mga church building. Kasi sila ay nagsama-sama sa bahay. In any case, ito po yung unang ibig sabihin ng iglesia. Ito po ay mga ligtas na mga tao. Save people. Kaya nga, dahil ligtas din po ako, ligtas kayo, we are the church. Pangalawa, ano ba yung tunay na iglesia? Tignan natin. Unang 1, chapter 2, verse 27. Unang 1, chapter 2, verse 27. 1 John, chapter 2, verse 27. Unang 1, chapter 2, verse 27. Babasahin ko po. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't na hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan, kung paanong kayo tinuturuan nito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Kaya ano po yung pangalawang ibig sabihin ng church? Mga taong tinuturuan ng Holy Spirit. At nandito tayo, ang nagtuturo po sa atin ay ang Holy Spirit. Alam niyo po, naligtas ka, naunawaan mo ang Bible seminar, hindi dahil sa matalino ka. Dahil nung nakita ng Holy Spirit na nagkaroon na ng tunay na pagsisisi sa iyong puso, tinulungan kanyang maunawaan ang Ebanghelyo. And then sa church, para tuloy-tuloy kayo at para maunawaan nyo ang message ng pastor, tinuturuan po tayong lahat ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin, especially sa ating puso, na maunawaan ang mga misteryong nakapaloob dito po sa Biblia. Kaya nga, tandaan natin, ang tunay na church ay grupo ng mga taong ligtas. Ang tunay na church ay mga taong tinuturuan ng Holy Spirit.
Ang church ay hindi po denomination, hindi po organisasyon. And the next, paano ka nagiging part ng church kapag ikaw na po ay naligtas? Linawin ko, nandito ka ngayon, pero kung hindi ka paligtas, hindi ka pa rin part ng tunay na iglesia. Kaya number one, dapat suriin nyo ang inyong pananampalataya. Ligtas na ba talaga ako? Kailan? Alam ko ba talaga kung kailan ako naligtas? May pagbabago na ba sa buhay ko? Yung bang kasalanan gusto ko nang iwanan? Gusto ko na bang mabuhay para sa Panginoon? Kung ligtas ka na, member ka na ng church. Minsan may mga nagme-message sa akin sa Messenger, Pastor, paano po maging member ng church ninyo? May membership fee ba? Sabi ko, makinig lang po kayo ng Bible seminar po namin. Kaya, nagiging member ka ng church kapag naligtas ka na po. Automatic na po iyon. Naintindihan? Kaya ang tunay na church ay hindi building, hindi organisasyon, hindi sekta ng relihiyon, kundi mga taong naligtas. Mga taong tinuturuan ng banal na espiritu. Malinaw? Naintindihan po? Okay, now, pag-aralan natin pangalawang point, mga marks ng tunay na iglesia. Ano ba yung tanda na kabilang ako sa tunay na iglesia? Tingnan po natin Mateo 16. Balikan natin yung pambungad na talata kanina. Mateo chapter 16, verse 18. Mateo chapter 16, verse 18. Basahin po natin, sabay-sabay po uli. 3, 2, 1. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ito po ay isa sa mga tunay na tatak, mark of a true church. Si Jesus Christ, ang kinikilala nitong head, ulo, pundasyon, at hindi po tao. May isang relihiyon dito sa Pilipinas, mali ang pagkaunawa nila sa talatang ito. Akala nila, si Pedro, yung pinaka-pundasyon ng church. Kaya nag-appoint po sila ng mga pope. At dahil sa mga pope na daw na iyon, dinelegate sa mga pari yung kapangyarihan. Pero kailangang maintindihan natin ang Greek term dito para maintindihan natin na ang pundasyon, ang head ng tunay na church ay si Jesus Christ. Kasi simple lang po, ano po ang mark, first mark ng tunay na church? Siya po ay God-centered. Jesus Christ-centered po siya at hindi po nakasentro sa nagtatag. Hindi nakasentro sa leader. Hindi nakasentro sa founder. Walang ganun sa atin. Ang pinaka-center ng church natin, ang sinusunod natin ay walang iba kundi ang Diyos mismo sa katauhan ng ating Panginoong Heso Kristo. I-decode ko po itong Mark 16 verse 18. Okay? Kaya, ang unang mark ng tunay na church, ito po ay God-centered. Pwede rin sabihin, Christ, si Kristo ang pinaka-center. Pag sinabi nating center, ito rin po yung foundation. Okay? Dito sa term na ito, sa Tagalog, sabi niya, sa verse 18, ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaya, i-decode ko po. Sa Greek po, yes, Pedro, sa Pedro po ito, Petros. Ibig sabihin, rock. Pero itong batong ito, sabi ng Panginoong Hesus, sa ibabaw ng batong ito,
Ang bato dito na rock ay hindi si Pedro kasi ito po ay nakatranslate bilang Petra. Ano po yung Petra? Ang ibig sabihin nito, ito po ay bedrock. Ito po ay foundation. Sino ba yung foundation na ito? Saligan o pundasyon. None other than si Jesus Christ. Nasa Bible po yan. Tingnan po natin. Unang Korinto chapter 10. Unang Korinto chapter 10, verse 4. Unang Korinto chapter 10, verse 4. Basahin po natin, Unang Korinto chapter 10, verse 4, 3, 2, 1. At lahat ay uminom ng isang inuming espiritual, sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumunod sa kanila, at ang batong iyon ay si, nakita nyo yung bato, capital letter or maliit? Malaki. Kaya ang batong ito pong Petra dito, nakalagay din po large rock, bedrock, large. Foundation, at ang batong ito, sino raw ay si Kristo. Kaya ang tunay na church, simple lang po, nakafocus siya kay Jesus Christ bilang foundation, ang Diyos, ang pinaka-namumuno. Kaya God-centered tayo. Meron ba dito sa church natin na binabandera yung mukha ng mga pastor? Sa church car ba natin, nandun yung mukha ko, nakaganon ako? Ay pag ganun po, umalis na kayo, hindi na yung tunay na church. Nakafocus ang ating church sa Diyos at kay Kristo. Tingnan natin, Awit 62 verse 11. Awit 62 verse 11. The center of a true church is our Lord, our God, our Lord Jesus Christ. Psalm 62 verse 11. Ang Diyos ay nagsalitang minsan, dalawang ulit kong narinig ito, na ang kapangyarihan ay sa Diyos. We believe the power belongs to God. Ang Diyos ang makapagliligtas sa inyo, ang Diyos ang makapagpapabago ng inyong buhay, ang Diyos ang magpapatatag ng inyong pananampalataya. Ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng reward pagharap nyo sa langit. Kaya ang tunay na iglesia, nakasentro siya sa Diyos. Isa pang talata, Job chapter 12. Atras lang po tayo. Job chapter 12, verse 13. Job chapter 12, verse 13. Nasa Diyos ang karunungan at kalakasan, Kanya ang payo at kaunawaan. Kaya naniniwala tayo sa Diyos, Siya po yung center. Lahat ng mystery sa buhay dito at sa susunod na buhay, kaya niyang ipahayag sa atin dahil Kanya ang karunungan at kalakasan. And that's why a true church will focus sa tunay na Diyos. God-centered, Christ-centered tayo. Kaya pag nasa church kayo, huwag po kayong mag-focus sa katabi, ha? Huwag niyong tignan. May mga kahinaan tayo. Kaya anong sabi ni Pablo sa Hebrews chapter 12 verse 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagpasakdal ng ating pananampalataya. Hindi lang nagpasakdal, siya ang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Kaya ulitin ko, ang unang mark ng true church, ito po ay God-centered. Pangalawa, tingnan naman po natin, John chapter 1 verse 1. Ito yung pangalawang mark ng tunay na iglesia. John chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. John 1:1, 3-1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. This time, punta tayo sa verse 14. Basahin din po natin, 3-1.
At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya ano po yung pangalawang mark ng tunay na church? Ang pangalawa, ito po ay word-centered po siya. Nakatuon ang church po sa salita ng Diyos. Word-centered. Kaya sabi dito, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang Diyos, bagaman din natin nakikita, ay nahayag sa kanyang mga salita. And that's why napakahalaga sa atin ang words of God. Bakit? Bakit mahalaga ang words of God? Number one, naligtas tayo dahil sa salita ng Diyos. Hindi kayo naligtas dahil sa pastor. Naligtas kayo, tinulungan kayo ng Holy Spirit na maunawaan ang salita ng Diyos. Tignan natin, Santiago chapter 1. James chapter 1, verse 18. Santiago chapter 1, verse 18. Babasahin ko po dahil 1 hour lang po tayo, kaya medyo mabilis ng konti. Santiago chapter 1 verse 18, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya na born again sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Tayo ay ipinanganak niya na born again, naligtas tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kapag naligtas ka na, kailangang lumago ang iyong pananampalataya. Tanong ko, ano uli ang magpapalago ng inyong pananampalataya? Salita ng Diyos. Signan natin, Gawa chapter 20. Book of Acts chapter 20, verse 32. Mga Gawa chapter 20, verse 32. Kakatuwa, yung mga bago nagbubuklat na rin po ng Bible. Pag medyo nahirapan kayong magbuklat at hindi kayo makasabay, minsan napapadub smash na lang kayo. Pero mahahanap at mahahanap nyo rin po yan. Okay? Huwag kayong mahiya. Sige, hanapin nyo. Gawa chapter 20, verse 32. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayoy, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana kasama ng lahat na mga ginawang banal. Yung salita ng kanyang biyaya, words of God, sabi dito, makapagpapatibay sa inyo. Kaya yun ang makapagpapalago ng ating pananampalataya. And that's why ang tunay na iglesia, nakasentro po siya sa salita ng Diyos. Dito sa church natin, hindi tayo nakasenter sa ano yun? Sa mga kawang gawa. Ang mga hindi tunay na church, anong ginagawa nila? Gumawa ka ng mabuti para makapunta ka sa langit, kaya nagkakawang gawa sila. Pagligtas ka, pwede nang magkawang gawa. Pero yung kawang gawa, hindi yan paraan para ka maligtas. Kaya tayo hindi tayo nagfo-focus sa mga kawang gawa, sa mga activities. Hindi tayo nagpapa-concert, nag-i-invite ng mga artista. Hindi ganun ang tunay na church. Walang concert, walang activity na kung ano-ano, na mga kawang gawa. Hindi tayo nagpapaaral ng mga tao para lang sila mag-church. Minsan narinig ko sa church namin, pinapaaral kami. Iba yung motivation nila. Ang church na yun, makasanlibutan. Ang tunay na church, nakasentro siya sa words of God. Kaya tignan niyo po sa atin, kanina may sermon tayo, ngayon may sermon uli. Karamihan puro words of God, di ba? May kaunting kanta, and then tapos na. Kasi tayo ay kailangang mag-focus sa salita ng Diyos. Bakit? Sa salita ng Diyos doon maliligtas ang tao. Sa salita ng Diyos doon lalago ang kanyang pananampalataya. Kaya nga Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Lahat kayo nag-Bible seminar. Dahil nakinig kayo, napasa inyo ang tunay na pananampalataya. Ano yung tunay na pananampalataya natin? Ito yung pananampalataya na ang nilalaman, alam natin.
Alam nyo ang content ng pananampalataya natin. Ano yung content niya? We believe in the Creator God. We believe that this God has absolute knowledge of history. We believe that men were born sinners. And we believe na sa pamamagitan ni Kristo lamang maliligtas ang mga tao. Nananampalataya tayo sa dugo na itinigis niya na siyang naging kabayaran ng ating mga kasalanan once and for all. Ano po yung inobtain niya? Having obtained eternal redemption. At naniniwala tayo on the third day na buhay muli ang Panginoong Jesus bilang patunay na lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na, bayad na, tetelestai, paid in full. Kaligtas na tayo. Yun ang unang content ng pananampalataya natin. And then, upang lumago tayo, kailangan pa rin natin ng words of God. Kasi sabi ni Pablo, mula sa pananampalataya, tungo sa pananampalataya. Kaya patuloy kayong tinuturuan every Sunday, every Wednesday, every cell group fellowship ng words of God. Bakit? Ang pananampalatayang yan, kailangang lumago. At ang magpapalago sa inyong pananampalataya ay words of God. Naintindihan po ninyo? Kaya nga puro tayo salita ng Diyos. Mayroon po ba ditong nagtatawag kami at pinapatumba-tumba namin dito? Kung ako, ayaw ko rin. Mamay, nabagok ka dyan. Di ba? Wala, nakasentro tayo sa words of God. Lahat ng pagpupulong natin, ang pinakasentro natin ay words of God. Bakit? Dahil tayo po ay tunay na iglesia. Hindi ba kayo masaya? Ako po masayang-masaya na nasa tunay akong iglesia. Kasi maraming tao, akala nila nasa tunay silang iglesia. Pagharap nila sa Panginoon, anong sasabihin nila? Hindi ba kami nagpropesiya sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng gawang makapangyarihan. At ano ang sinabi ng Diyos sa kanila? Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Bakit? Hindi sila ligtas. Bakit? Hindi na ituro sa kanila yung kaligtasan kasi maling church ang kanilang pinuntahan. Ang peking church at hindi tunay na church never na makakapag-preach sa inyo ng tunay na kaligtasan. Pwede nilang matouch ang inyong damdamin. Pero ang inyong kaluluwa, ang inyong spirito ay never po nilang matatouch. Dahil ang magtatouch dyan ay ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit na ito ay kumikilos sa church. Paano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya po yung pangalawang sign, mark of a true church, God-centered po siya. Next, word-centered po siya. Nakadalawa na po tayo. Dahil word-centered tayo sa mga baguhan, sana kapag Bible memory verse, mag-memory verse tayo. Okay? Kaya may memory verse po tayo every week. And then, may fruitful beginning kayo para patuloy kayong masuplayan ng words of God. Pangatlo, marks of a true church. Tignan natin unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 verse 16. Unang Pedro, 1 Peter, chapter 1, verse 15 to 16. Babasahin ko po. Verse 15 at 16, sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ano po ang pangatlong marks ng true church? Pangatlo, members. Live a holy life. Unti-unti na tayong nabubuhay na may kabanalan. Kapag sinabi nating holy, humihiwalay na tayo sa kasalanan. Nasa proseso na tayo. Sa harap ng Diyos, banal na tayo dahil sa dugo ni Kristo. Pero yung ating pamumuhay sa sanlibutan, dapat, habang nandito tayo sa mundo, dapat mabuhay tayo ng may kabanalan. Ulitin ko, kapag sinabi ng Biblia na nabubuhay sa kabanalan, holiness, we are living na humihiwalay na sa mga kasalanan. Bakit?
ang Diyos ay banal. Yung tatay natin banal, kaya gumagaya tayo. Sabi niya, ako nga'y banal, kaya kayo nga'y maging banal. Kaya may tinatawag na sanctification. Buhay na may kabanalan. Alam niyo po, ganang sinabi kanina, kapag tinawag, ibig sabihin naligtas. Ang Diyos ay banal. Gusto nating maging gaya niya, kaya tayo po ay nabubuhay na may kabanalan. Ang kabanalan ay paglayo sa mga kasalanan. Habang tayo po ay lumalayo sa kasalanan, napapalapit tayo sa Diyos. Paano ba ma-achieve uli yung buhay na may kabanalan? Number 1 ay sa pamamagitan po ng words of God. Tingnan po natin awit 119. Awit 119. Awit 119. 119. Verse 9 to 11. Para matupad ang buhay na may kabanalan, 119 verse 9 to 11, paano pananatiling dalisay ng kabataan ng kanyang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso ko, uwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa inyo. Kaya ang tunay na iglesia, God-centered siya, Word-centered siya. At kapag magfo-focus kayo sa number 1 at number 2, natural po, magkakaroon kayo ng buhay na may kabanalan. Ikaw po ito. Ito yung Word of God. Ito po yung worldly things. Kasama dito yung mga kasalanan. Sin of this world. Paano tayo mapapaban? Simple lang. Iningatan ko ang iyong salita sa iyong puso. Kapag lumapit ka dito, ano po yung effect? Napapalayo ka dito. Tama? Irisin ko. Dati nasa gitna siya, ngayon nandito na. Lumalapit siya sa Word of God. Saan na siya mas malapit? Sa sanlibutan o sa Words of God? Okay, lumago ka pa, lumapit ka pa talaga. Simple lang. Kaya para ma-achieve yung holy life, mahalaga, God-centered, Word-centered tayo, and then magkakaroon tayo ng holy life. Ano yun? Buhay na malayo na sa mga worldly things at sa mga kasalanan. Kapag ganun, matutuwa ang Diyos. Kaya, really, ako po, matagal na sa church at nakikita ko, na-achieve sa buhay ng mga members ang holy life. Yung iba, may mga history na, may mga nagawa silang mali. Pero ngayon gusto na nilang itama. Dati, nagsama na sila, hindi sila nagpakasal. Pero habang tumatagal sila sa church, Pastor, gusto po na naming itama yung mali, magpapakasal na po kami. O sige, then sabi ko, humayo kayo at magparami. Ang ibig kong sabihin, mag-evangelize ha? Baka iba na naman ang... Yes, tinatama na nila. But it takes time. There is a process. Ang mahalaga, patuloy silang nahuhugasan sa mga mali nila, sa mga karumihan nila. Kaya unti-unti na-achieve ang holy life. To the point, nagbago na sila, hindi nila naramdaman. Yung ibang tao na lang yung nagsasabi, iba ka na. Nagbago ka na. Ang sarap sa pakiramdam. Pati mga katrabaho nila, nagbabasa ka na ng Bible doon, hindi. Pag break time natin, puro tayo chismisan eh. Pero yung nagbabasa ka na, pati mga nanay at tatay nila, anak, ano bang pinakain dyan ha? Talaga ha? Talagang nagbo-Bible ka na ha? Yes, because unti-unti, binubuo na ni Kristo ang katauhan sa atin. Yes, Galatia 4:19, hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. It takes time. Kaya ang tunay na church, ang mga member nabubuhay sa kabanalan. Pang-apat, tignan natin, John 10:27. Juan 10:27. John chapter 10, verse 27.
John 1, chapter 10, verse 27. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Kaya pang-apat po, na mark of a true church, we follow God, Jesus Christ. Sumusunod tayo. Sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Kaya tayo, yes. Anong utos niya? Abide in me. Sumusunod tayo. Maglingkod kayo. Naglilingkod tayo. Naririnig natin ang salita ng ating pastol. Hindi ko mapakita ang isang video clip. Totoo po, yung mga tupa, alam nila yung boses ng kanilang pastol. Meron po, yung original pastol, may boses siya, may way siya ng pagtawag sa kanyang mga tupa. Ang mga tupa sasama. Pupunta sa kanya. Pero kung hindi tunay na pastol, kahit i-imitate yung boses, hindi po sila sumusunod. Ang mga tunay na ligtas, alam nila ang tinig ng Panginoon. Pag ligtas na kayo, bigla nag-attend kayo sa ibang church, hindi nyo maintindihan. Kakaiba na yon. Bakit? Mali ito. Kahit dati, nag-church kayo sa maling church, di kayo naligtas doon. And then, naligtas kayo dito. Pero minsan, anong ginagawa nyo? Sa umaga, dito ako. Sa hapon, doon ako sa kabila. Naninimbang ka pa. Pero habang tumatagal, pumunta ka doon sa kabila, hindi talaga, mali ito eh. Totoo talaga doon. Dito, sa Manila Center Church, kasi alam na natin ang tinig ng ating pastol. Kaya sumusunod tayo. True church follows Jesus Christ. Kaya palitan ko po ito. Palitan ko na lang ng, it is the church follows God. Okay? Yung church, anyway, tayo po yon. We follow our Lord Jesus Christ. Sumusunod tayo sa Kanya. Kaya minsan, tignan nyo, may pinapagawa sa inyong mali, pero ito yung totoo sa Biblia, masusundin natin yung sinasabi ng Diyos sa Biblia. Unti-unti na nating tinatama ang mali. Sumusunod lang tayo sa Diyos. Natural yon dahil alam na natin ang Kanyang tinig. Panglima, ano ang tunay na church? Tignan po natin John 13. John chapter 13, verse 34 and 35. Kapitulo 13, verse 34 and 35. Basahin po natin, napakagandang talata. 34 and 35, sabay-sabay po. 3, 2, 1. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Panglima, na mark ng true church. We love one another. Mayroon pong love, tunay na love, sa tunay na church. Kaya nga, tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. First, magagawa natin ito kapag naunawaan na natin ang pagmamahal ng Diyos. Never mong magagawang mahalin ng iba hanggat hindi mo pa natatanggap ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal na yun ay natanggap mo nung naligtas ka. Unang 4:19, we love Him because He first loved us. Dahil natanggap na natin yung pagmamahal na yon, na ibibigay na rin natin sa iba. As a result, we love our brothers and sisters. May point po yung pagmamahal na ito. Mahal natin ang Diyos. Paano natin magagawang mahalin ang Diyos? Mahal natin ang mga brothers and sisters. Mahal natin ang words of God. And later on, ipapangaral ko, ito po yung isa, mahal natin ang mga unbeliever. Ano yung pagmamahal na yun? Gusto natin silang maligtas. In any case, ang tunay na church may tunay na pagmamahalan. Mahal niyo po ba ang mga brothers and sisters? Pero parang di niyo pa kilala. Tignan niyo yung katabi niyo. Yes, sa mga baguhan,
Mamahalin po namin kayo. Mararamdaman nyo ang tunay na pagmamahal dahil ito ang tunay na iglesia. May pagmamahalan. Kaya, pag nagpapapicture tayo, di ba? Ano yung una? Yeah. Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo? We are the church. Ang true church, really, may pagmamahal sa loob. Kaya dapat manatili lang kayo. Bakit? Alam ko, sa labas, bugbog sarado kayo ng problema. Ang daming suliranin. Paano kayo nare-refresh sa inyong puso? Kapag nasa church kayo, muli niyong mararamdaman at matatanggap ang pagmamahal ng Diyos. Paano? Pinapadaan niya ito sa mga brothers and sisters, sa kanyang mga salita. Kaya nga, we are the true church. We are the church. Kaya dito, may tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Kaya ito ngayon ang magbubunsod sa pang-anim. Mahal natin ang Diyos, kaya tayo nagmamahalan sa isa't isa. May pagmamahal na tayo sa mga unbeliever, nililigtas natin sila. Tingnan natin, Philippians chapter 1, verse 5. Ito yung pang-anim na mark ng tunay na iglesia. Philippians 1:5. Babasahin ko po, chapter 1 verse 5 ng Book of Philippians, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, mula ng unang araw hanggang ngayon, may fellowship tayo for the gospel. Ano ang tunay na church? Pang-anim, it preaches the true gospel of salvation. Pinapangaral natin. Kaya meron tayong fellowship, pakikisama sa Ebanghelyo. Makinig po kayo, mahalaga ito. Bakit tayo nag-aaral ng fruitful beginning? Bakit may Sunday sermon or Lord's Day sermon? Bakit may Wednesday sermon? Bakit may mga fellowship? Bakit? Lahat yan ay ginagawa natin para sa isang layunin, para maipangaral natin ang tunay na Ebanghelyo para maligtas ang mga tao. Kaya ang tunay na church, ano na po yung layunin ng buhay natin? Magligtas ng mga mahal natin sa buhay, ibang tao na hindi pa po naliligtas. Tignan natin, Philippians chapter 1. Ito na ang purpose, bagong purpose ng buhay. Philippians chapter 1 verse 27. Ang ganda ng talata. Philippians chapter 1 verse 27. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo na kahit ako ay dumating at kayo'y makita, uwala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Kaya lagi may Bible seminar tayo. Bukas mayroon tayong District 4 Bible Seminar. Next time ulit, Grand Bible Seminar. At minsan kung hindi nyo to alam, ano yung reklamo nyo? Puro na lang Bible Seminar. Mukhang Bible Seminar na ako. Kakatapos ngayon uli. Bakit? Bakit tayo puro Bible Seminar? Kasi dito maliligtas ang mga tao, mga mahal nyo sa buhay. Ang Bible Seminar actually para yun sa inyo. Binibigyan ka ng chance ng Diyos para ma-evangelize mo na ngayon ang mama mo. Di ba ito yung kwento natin? Nauna yung anak. In-evangelize ka nung anak mo. Nung una ayaw mo pa. Iniyakan ka niya. Ngayon nandito ka na. Oh, mga nanay na naligtas, di ba? Totoo. Ngayon, tignan nyo, ang ganda-ganda nyo na. Di ba? Mga tatay, in-evangelize ka naman ng asawa mo. Inaaway mo pa noon. Church ka ng church. Lagi na lang niya, church. Kaya nagsiselos ka na sa church. Inagaw ka ni Jesus Christ sa akin. Sabi niya, kaya pinapersecute mo siya, maghiwalay na tayo. Puro ka church, pero ngayon naligtas ka na, naunawaan mo na, mahal pala ako ni Mrs. ko. Kaya niya ako in-evangelize. Kaya yung inyong pagmamahal became sweeter the second time around. Nung mayroon ng Jesus Christ sa inyong gitna. Tama mali? Doon mo na patunayan na mahal ka niya. Kasi kung hindi ka niya mahal, anong sasabihin niya? Hayaan na, mabudahin sa impyerno, pastor. Yan yun na. Kaya kanya in-evangelize. Tama mali? Yes po. Yung mga magulang dito dati,
Hindi nyo na pinapasok sa bahay yung anak nyo kasi late na galing sa church. Maring na-experience nyo ito. Kinandaduhan nyo na, puro ka church. Nasira na ang pag-aaral mo. Nasira na lahat-lahat dahil sa church mo. Pero ngayon naligtas kayo, di ba? Na-realize nyo, mahal na mahal kayo ng mga anak ninyo, hindi sila sumuko para kayo ma-evangelize. Ako rin. Kung sumuko yung nag-evangelize sa akin, di ako ligtas. Kaya pasalamat ako sa taong yon. Di ko nababanggitin. Kayo rin, yung nag-evangelize sa inyo, magpasalamat kayo. Di ka niya sinukuan hanggang ngayon, naligtas ka na po. Bakit? Dahil mahal niya ang Diyos. Dahil mahal niya ang mga brothers and sisters. Dahil mahal niya ang mga hindi paligtas. Dahil nasa true church po siya. Tunay na iglesia. Dapat masaya tayo, kasapi tayo sa tunay na iglesia. At habang nagpapatuloy tayo, ang layunin na ng ating buhay magligtas ng kaluluwa. Tama po? Yes. Nag-Wednesday, Sunday, maraming fellowship. Lahat yan nakadesign para sa evangelism. Bakit tayo nagpatayo ng Manila Center Church? Para sa evangelism. Bakit tayo nagpatayo ng retreat center sa Batangas? Milyon-milyon yun para sa pagliligtas ng kaluluwa. Bakit may church car? Para sa pagliligtas ng kaluluwa. Bakit may air conditioning room? Para sa pagliligtas ng kaluluwa. Bakit buhay ka pa? Awit 1:8 verse 17. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Dapat maintindihan nyo to. Ang reason kung bakit humihinga pa tayo ay para magligtas ng kaluluwa. Kaya nga tuwing may Bible seminar, dapat nandun kayo. Minsan kasi hindi nyo to alam. Nag-aral tayo, linggo-linggo, nandito ka. Wednesday, pumupunta ka. Fellowship, pumupunta ka. Sa Bible seminar, wala ka. Kapag ako nandyan, nag-iisip ako, naiintindihan ba talaga nila ang tunay na iglesia? Ang pinakamahalaga ay ang pagliligtas ng kaluluwa. Bakit siya wala dito? Ang isip ko po, baka hindi pa niya alam ang bagay na ito. Kaya ngayon, tinuturo ko na. Filipos, ang Philippian Church, medyo malapit na, Philippine Church. Anong ibig sabihin? Dapat ganun din na rin ang ating purpose. Ang inyong pamumuhay ay dapat karapat-dapat lang sa Ebanghelyo. Mga nasa working forces, bakit kayo nagtatrabaho? Pastor, para may makain. Mababaw. Ang mga aso naghahanap din ng makakain nila. Bakit ka nagtatrabaho? Para makapagpagawa ng bahay, makabili ng bahay at lupa. Kung yun ang purpose mo, nawala na ang tunay na purpose ng buhay mo. Nagtatrabaho kayo for the gospel. Mga estudyante, bakit kayo nag-aaral? Makulit si mama, pastor, pasok daw ako. Bakit ka nag-aaral? Para makatapos lang, basta pumasa lang. 70 pa, okay. Pag ganito, walang direksyon ng buhay mo. Bakit kayo nag-aaral? Lagi kong sinasabi, mga estudyante, kung gusto mo maging doktor, tapusin mo yan. And then, mag-medical mission tayo. Magpipreach ako sa gabi, sa umaga. Free medical check-up ka. Gusto mong maging nurse, sama ka sa medical team natin. Kung magaling ka sa music, gusto mong makapagtapos ng about music, sige, para makapagturo ka sa choir, para sa ebanghelyo. Ganun po lahat yun. Gusto maging CEO ng kumpanya? Bakit gusto mo maging CEO? Para yung mga empleyado mo, mailigtas mo, mapag-Bible seminar mo. Ganun na po ang buhay natin. True church preaches the true gospel of salvation. And then, pang-pito, tignan natin. Unang Tesalonica 1 verse 9. Unang Tesalonica chapter 1 verse 9. Ito yung pampitong mark ng true church. Unang Tesalonica chapter 1 verse 9. Basahin po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Ano po ang mark na ligtas na kayo? Dati, ang Diyos-Diyosan ang sinasamba nyo, ang sanlibutan ngayon, bumaling na raw. Nagkaroon na ng tunay na repentance. Ngayon, gusto na nating maglingkod sa Diyos. Kaya ang true church, number 7, we serve the true and living God. Sabi po niya.
Sabi ni Pablo dyan sa Thessalonica. Bumaling na kayo upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Kaya nga, bakit may fruitful beginning? Pagkatapos nyo pong matapos ang 12 sessions, pwede na kayong mag-apply, mag-audition sa mga ministry. Pwede na kayo, kung gusto mong kumanta, dito, dapat one time, may pangarap din kayong kumanta rin ako ng, We are the church, we are the bride. Gusto ko rin nakikita nila yung litid ko ba dito lumalabas. Dahil gusto ko talagang kumanta. Yes. Kaya nga, maglilingkod na tayo. Ano ang isang senyalis na ligtas ka na? Gusto mong paglingkuran ng Diyos. Awit 116 verse 12. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan? Sa akin. Natural ako rin nung naligtas. Anong gusto kong gawin? Panginoon, yung 26 years ng buhay ko, patapon yun. Hindi ko yun ginamit para sa Diyos. Ngayong ligtas na ako, hindi ko alam kung ilang taon pa yung buhay ko, gusto ko nang maglingkod sa inyo. Tingnan niyo po yung mga senior natin. Di ba? Kahit pagod na pagod kayo, umaakyat kayo, di ba? Umaumagay, nakikita ko po, hirap na hirap sila. Pagdating po nila doon, langit na ba? Di ba? Ako na lumalakas kapag nakikita ko sila, wow, they want to listen, they want to serve the living God. Pag-pray natin na later on, magkaroon na ng lift dyan para hindi na kayo mahirapan. It takes time. Kaya gusto nating maglingkod. Kaya tapusin niyo po ang 12 sessions ng ating Fruitful Beginning Series. Bakit? Ito yung gateway para makapaglingkod kayo. Baka magtanong kayo, Pastor, gusto ko na ngayon, bata ka pa sa pananampalataya. Simple lang. Ang baby, gumagawa na ba sa bahay? Wala pa po siyang ginagawa. Pakainin mo lang yan. Alagaan mo. Pag lumalaki na, pwede mo nang bigyan ng simpleng task. Ikaw na ang magluto. O, yan na. Labhan mo na yung damit mo. Unti-unti. Ganon din po. Pagkakasave po ninyo, hindi pa po namin kayo pasasalihin sa mga ministry. Bago ka pa. Mahina pa. Kung baga sabi ni Euratex, tunay ba ang Euratex mo? Marupok ka pa. Ha? Mahina ka pa. Pero pag lumalakas ka na, nagmamature ka na, makakapag-serve ka na. Kaya ulitin ko, please, tapusin nyo ang Fruitful Beginning Series. 12 sessions po ito. Kapag natapos nyo, dun na kayo pwedeng mag-audition sa choir, kung gusto nyo magluto, kung gusto nyo mag-volunteer sa driving, maraming pwedeng gawin. Sa mga cleaning, ano pa? Kung magaling ka sa art, magsabi ka lang, Pastor, gusto kong magpintura dito ng love one another. Mga ganun, nag-iisip tayo. Depende sa gift na binigay ng Diyos, pwede mong gamitin yon para maglingkod sa Kanya. Bakit? Ang tunay na mark ng mga ligtas na Kristiyano, gusto nilang paglingkuran ang Diyos na nagmahal at nagbigay ng kaligtasan sa kanila. Kayan po yung 7 marks ng tunay na iglesia. Lastly, bago tayo magtapos, ngayong alam na natin ang tunay na iglesia, may 2 responsibility tayo. Ito po yung una. John chapter 15, verse 3 to 4. John chapter 15, verse 3 to 4. Ito yung dapat mong gawin. So, Pastor, alam ko na, yes, ligtas na ako. Ako ay kasapi na ng tunay na iglesia. Ano naman po ang gagawin ko? Ito ang bilin ng Diyos. John 15, 3 to 4. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ano po yun? Manatili kayo sa church. Mag-abide kayo. Ano ba yung pag-a-abide? Pananatili sa ating pagsasama-sama. Okay? Dapat nakapanatili kayo sa church para tuloy-tuloy matanggap nyo ang pagtutustos ng Diyos. Yan po. Ang isda, saan siya dapat? Sa dagat. Yung iba, palengke. O sige, patay na, huli na yun eh. Pero anyway, nasa dagat siya. Tama? Ang butike, nasaan siya? Yes, medyo sa ceiling. Mayroon bang butike na nagluluto sa kusina? Naintindihan? Ang isda, nasa dagat, nasa tubig. Ang butike, nasa taas, nasa pader. Ang tunay na
ligtas. Nasaan siya dapat? Nasa church. Dapat nandito tayo sama-sama hanggang mag-rapture, okay? Yan po yung unang responsibility natin. Pangalawa, Efeso chapter 5. Pinili ko lang muna yung dalawang pinakamahalaga na makakatulong sa inyo. Efeso chapter 5 verse 25. Efeso chapter 5 verse 25. Babasahin ko po. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ang church at si Kristo ay inilarawan sa mag-asawa. Yung lalaki, mahal niya yung asawa niyang babae. Tayo rin po, mahal na mahal tayo ng Diyos bilang church. Binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Kaya anong maipapayo ko? Love the church. Mahalin niyo po yung mga brothers and sisters. Manatili kayo sa church at magmahalan tayo sa isa't isa. Paano mo mapapakita ang pagmamahal? Mag-sacrifice po kayo. Kahit hindi kayo masundo, punta pa rin po kayo. Sumali kayo later on sa mga ministry. Sumama kayo sa mga fellowship. Ipag-pray natin ang isa't isa. Magkaisa tayo lahat para sa gawain ng Ebanghelyo. Kapag gagawin natin ito ay ang pagmamahal sa church. I hope na intindihan niyo po yung ating session number 2. I-wrap up ko po yung tinuro ko. Diniscuss ko po ang tunay na iglesia. Pangalawa, 7 marka, signs ng tunay na church. At pangatlo, yung responsibility mo, 2. Abide in the church and love the church of Christ. Kapag may isa sa buhay niyo po ito, natural po na lalago ang inyong pananampalataya. Ano mang mangyari, may sakit ka man o wala, masaya o malungkot, umuulan o mainit, uulan na yata, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-church. Tuloy-tuloy lang kayo sa iglesia dito sa Manila Central Church upang magpatuloy ang paglago ng inyong pananampalataya. At kapag lumalago, gagamitin kayo ng Diyos and I hope yung inyong mga kapamilya maligtas din po. Mag-abide ka lang. In due time, makakasama mo ang iyong buong pamilya, panghawakan po ninyo ang salita at pangako ng Diyos. Dahil nakikinig kayong mabuti, tapos na po tayo kaagad. Salamat, natapos tayo sa session number 2. I hope next week for the session number 3, tuloy-tuloy lamang po kayo hanggang matapos nyo ang 12 series ng Fruitful Beginning. This time, hingi tayo ng pasasalamat sa Diyos. Tayo pong lahat tayo muko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa tunay na iglesia. Masaya po ang aming puso dahil ngayon naunawaan namin, kabilang na kami sa tunay na iglesia. At ang tunay na iglesyang ito, mayroon pong tunay na pagmamahalan. Ito po ay nangangaral ng salita ng Diyos para maligtas naman ng ibang mga tao. At sa tunay na iglesyang ito, matatanggap namin ang patuloy niyong pagtutustos at pagmamahal sa amin upang lumago ang aming mahihinang pananampalataya. Sa mga sandaling ito, Panginoon, patuloy ko pong dinadalangin ng mga kapatiran na sa kanilang pag-uwi ay ingatan niyo po sila. Nawa, yung kanilang napag-aralan ngayong araw ay tumimo sa kanilang puso. Nawa, pagbulayan po nila ang mga notes po nila pag-uwi at sana, Panginoon, magkaroon po sila ng puso na magpatuloy sa church hanggang sa kayo'y dumating na. Umaasa po ako, Panginoon, nagagabayan niyo po lalo na ang mga newly saved brothers and sisters po namin sa kanilang pananampalataya. Hawakan niyo po sila sa inyong makapangyarihang kamay, Panginoon, upang manatili lamang sila sa inyong iglesia. Muli, Panginoon, ibabalik po namin muli ang pinakamataas sa papuri at pagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat. Ingat po kayong lahat.